Kung maalala nyo mga boss, nung panahon ho ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron tayong mga naririnig. Ano po, na yung Oplan Tokhang o yung laban kontra pinagbabawal na gamot nila ay front lang nila. Ano po, dahil merong mga nagsasabi at may mga tagabalita na yung tipo bang sa kanila din ang gagaling daw, di umano, yung mga ipinagbabawal na gamot at para yung tokhang ay magsilbing pangtepok doon sa mga kalaban nila, no? Sa pagsusupply ng mga ipinagbabawal na gamot, mga bossing. Ngayon po, meron tayong isang nakitang rally. Hindi ko lang sure kung saan ginaganap itong rally na ito, pero mukhang eksaktong-eksakto doon sa sinasabi niya, doon sa mga sinasabing si Duterte ang nagsusupply daw ho, di umano, ng mga ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. Kung matandaan nyo din ho, mga boss Chipamo, sir, no? Nagkaroon pa ang dating Pangulong Duterte ng isang presidential advisor sa ekonomiya. Ano po, si Michael Yang, kung matandaan niyo, madami ang nagsasabi na si Michael Yang daw ang nagpapasok ng mga tobats sa loob ng ating bansa, mga kababayan. Kaya yung sabi ng iba, sabi ng iba, tignan mo yung mga naaresto, yung mga nahuhuli doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Puro small time lang, puro maliliit lang, no? Puro piso-piso lang ho, mga kababayan. Which is, may katotohanan no? Kasi yung mga malalaki na sinasabi, kagaya ni Michael Yang, paikot-ikot lang po at hanggang ngayon ay nakakawala ho, mga kababayan. Ngayon, ang sabi dito ng isang rallyista, mga bossing, nagkakapera si dating Pangulong Duterte doon sa mga pagpatay-patay ng mga kababayan natin na suspect sa ipinagbabawal na gamot. Suspect lang ho mga bossing, no? Kumbaga hindi pa po hindi pa po talaga sentensyado. Pakinggan niyo ho, mga kababayan. Why were so many people killed? Because Duterte could make money from it. Because his police officers... Stop muna natin dyan. Because Duterte could make money or can make money from them. Pwede pong ang mangyari, yung mga, like example, mga malalaking mga lord ng ipinagbabawal na gamot. No? Boss, ikaw presidente. No? Baka pwede naman pakisupil mo yung mga maliliit o yung mga nanggagaling na ipinagbabawal na gamot doon sa mga kalaban natin. Baka pwedeng ipaano mo na, ipaligpit mo na yan. O total naman may tokhang-tokhang ka, yariin mo sila ng yariin. Pwede hong gano'n. Paano po nabuo yan sa utak ko? Kung pagbabasihan po natin yung mga sinabi o ibinibisto ni dating senador, no, Antonio Trillanes, na si Duterte o doon sa bank account o doon sa joint bank account ng Vice Presidente at dating Pangulo ay mayroong pumapasok na 2 bilyon buwan-buwan daw po. Kung hindi ako nagkakamali, buwan-buwan yung pagkakaintindi ko. 2 bilyong piso galing di umano daw doon kay Sami Uy na pinangalanan nila. Ngayon ho, mga bossing, hanggang ngayon ho, mga kababayan, talagang ipinaglalaban ni dating Pangulong Duterte na wag mabuksan yang joint bank account na yan hanggang nga umabot sa Kongreso at talagang mampupukol pa o mambabato pa ng mikropono ang dating Pangulong Duterte. Dahil sa umpisa ho nung kanilang hearing, pumayag siya na pipirma ng waiver. Ipinaalala pa po nung isang congressman na si J.J. Suarez. Okay na po ba ang dating Pangulo kung pauumpisa na po yung pirma? Na bad trip ang Pangulo, ang dating Pangulo. Ano po ang kapalit? Biglang nagkaroon na ng kapalit. Biglang nagkaroon na ng mga kondisyon. Sasampalin ko siya sa harap ng publiko. Which is, tinugunan ni dating Senador Antonio Trillanes. Opo, pwede, okay lang, para mapirmahan na po. Wala. Kung maalala niyo din po, pagkatapos ng hearing na yon, nagbanta ang kampo ng dating Pangulong Duterte
na kesyo daw ho, kakasuhan nila ng libel si Trillanes dahil do'n sa mga pinapakalat nila. Pero hindi po natuloy at hanggang ngayon po walang kasong libel kay dating Senador Antonio Trillanes. Bakit? Eh, siguro ho dahil, baka sabihin nung judge na, "O sige, para matapos na itong kaso na ito, 'no, buksan na lang natin yung bank account. Tingnan natin kung talaga bang totoo yung sinasabi ni, Trillanes na kumbaga may perang pumapasok diyan galing doon sa mga sindikato at malalaking mga loan ng ipinagbabawal na gamot." 'Di ba? Eh, 'wag na lang baka mabuksan pa. Yan yung paliwanag natin diyan. Nagkakaroon ng pera or kumikita si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan nung mga malalaking mga drug lord, 'no, utusan, lipulin yung mga kalaban, ubusin yung mga kalaban para sila mismo ang mga, magbebenta sa Pilipinas. Tuloy. Police officers could make money from it because his military made money from it. Mga police officer, kung maalala niyo ho, mga reward system, mga kababayan, at yan po ay, talagang mismong live doon sa interview kay Bongo na sinasabi niya meron pa din po o binalik po yung reward system kapag patay, eh, 500,000 ang makukuha. Ulit, pagkabuhay 500,000 ang makukuha, pagkapatay 1,000,000, kapagka nanlaban 2,000,000. Kumbaga, mga bossing kung halang ang mga bituka talaga ng mga kapulisan natin, mas pipiliin nilang ilagay na lang dun sa 2,000,000 o makuha yung 2,000,000. Paano may malaking pera ho, mga kababayan. Malaking pera mga boss chief amo sir. Yung, inilalagay o inihaharap doon sa mga aaresto, parang mamili kayo, bubuhayin niyo ba 'yun o papatayin niyo? 'Pag binuhay niyan 500,000, pagka binuhay niya 500,000, pagka pinatay niya yan 2,000,000. Siyempre pagka gano'n ho ang usapan, 'no, eh, puwedeng magbago ang isip. Siguro isipin na lang nung mga ano, "Eh, ano naman 'to, eh, um, tulak naman ito, eh. Sige patayin na natin at least 2,000,000 yung makukuha natin." Gano'n. Kaya napakarami po at umabot sa di umano'y 20,000 to 30,000 yung naging patay o namatay nung panahon ng tokhang nila.